Hello, hi, mabuhay! So, today we're doing a day in the life of an English student observing Taglish in everyday conversation. So, tara? Let's go! Saan tayo pupunta today? Going to school or doing Yeah. another classes. Yeah. Currently, I think 7:25, 7:24. So, ang pasok namin ay 7:30. You have to hurry up and Yeah. then going to ride the pedicab or tri-bike. I don't know. Yeah. As you can see, starting today, we can already observe the usage of two languages, Filipino and English. So, nasa school na kami. Arriving to the school, I can already observe even my friends, when having a conversation, they use code switching. They switch from Filipino to English as they express their thoughts. Hindi ko alam yun. Hi! Kami yung grupo na hindi gumagamit ng AI. Never gumamit ng AI. Ay, may napagkailan kasi kami ni Shara Madre. Yeah. O, hindi kasi kami nagsasayang ng tubig. Yeah, magagalit kasi si Mama Shara. Ligo na lang namin. Yeah. Inom-inom, sobrang init eh. Naiintindihan kasi namin yung importance of tubig dito sa Yes, so mundong no to ginagalaw AI. natin. Tama. Kaya No to wala ko ng AI. katagana sa gabing I mean- tablado. Ito may background ako. Bro, what are you talking about, man? Nakita ko kung paano siya ginagamit ng kaklase ko. Tapos, ano ganyan, Parang alang originality, alang substance. nawawala yung pagiging creative mo. Nawawala yung pagiging essence, yung pagiging student mo. See? Even if we're just joking around, you can observe the usage of code switching because we're using Taglish. Taglish is code switching because we're using two languages and switching between them. It could be Tagalog to English or English to Tagalog because it helps us to express our opinions, thoughts, and feelings freely. Kasama silang jowa na kay So, makikita natin na ang Taglish ay ginagamit sa everyday conversation. Kahit sa school, sa bahay, pagpasok sa school, sa kahit saan. Nandun si Taglish. Di ba, Vinisha? Yes, that's right. So, we're back. Because we're back. So, parte ng pagiging English student or English major na student is yung pag-English. So, kasama talaga siya sa a day in a life ko. And kasama ko yung kaklase ko. Also, yung friend ko. And girl, English share siya. And here, we're gonna challenge him. Challenge natin siya kung kaya niya makipag-usap sa akin gamit ang pure Filipino. Para makita natin kung talagang relevant pa ba ang code switching till this day. Why not use your own language, right? We'll see. So we're back sa A Day in a Life. So, like I said earlier, challenge natin siya. What? I want that 256 yung storage mo, hindi ako mafu-full. Type mo yan eh. Ayaw nga. Hindi pala sponsored ang video natin. So, challenge natin siya. Kung kaya niya makipag-usap, challenge na din sa akin kasi English major naman ako. Kung kaya namin mag-converse using only Filipino or Tagalog. So, ano pang magandang topic? So, dapat tayo yun. Ang fieldies, o di ba? Ang fieldies, oo. Mag-umpisa na ba tayo? Oo. Sige. Sabihin ko sana okay, kaso sige, halina't magsimula. Kinagagalak. Parang nakakapanibago naman kung tayong dalawa ay magsasalita sa wikang Pilipino o Tagalog na hindi gumagamit ng English. Pero bakit sa tingin mo, ano yung Tagalog word ng, bakit may sa tingin Tagalog mo, bakit sa tingin mo mahirap kapag You can observe here how we struggle to construct a cohesive and structured full Filipino conversation. Without the use of Taglish, we cannot fully express our thoughts because some of our thoughts includes English words that cannot be or hard to translate in Filipino. Hirapan na gumamit ng wikang Pilipino, wikang Tagalog dahil tayo ay lumaki na
ng dalawang wika simula pagkabata natin. Tayo ay mas naging komportable sa paggamit ng dalawang wika. Hirapan tayo mag-Tagalog Filipino. Ganun din yun. Tagalog lang kasi nahaluan na tayo ng iba't ibang klase ng ano tawag doon? Sa tingin ko, hirapan tayong mag-Tagalog lang kasi bago tayo magkaroon ng pansarili talaga nating wika bilang mga Pilipinong Tagalog, is pinahirap muna ng mga Amerikano yung wika nila sa atin. Wala sa corporate experience na Filipino. Oo, dahil siya ang aming summa cum laude. Why not trying something, do something for you? So, gabi na. It's currently mga 7:30 PM naman na. Anong araw ngayon? Anong araw ngayon? 5? 5, yeah. So, kami ay, ala, ang dilim. Kami ay lalabas para bumili ng food. Pero may fruity yung Tama? Yeah. Tama. Tulad nga ng sabi ko kanina, kami ay, ang a day in a life ko ay about sa Taglish or code switching. So, pag tatanong ako, nakakaya naman pala naka-flash pa. Ang tatanong ko ay, sa tingin nyo, bakit mahalaga yung tinatawag natin code switching o yung paggamit ng Taglish? Bakit hindi na lang natin gamitin yung sarili nating wika? Kasi, I personally believe that there are times na may appropriate na ginagamit yung certain languages. For example, kapag nasa isang lugar ka na kung saan mas acceptable gumamit ng English, syempre gagamit tayo ng English. Or kapag ka naman nasa isang lugar ka na mas madaling maintindihan yung Tagalog, why not use Tagalog, diba? And may iba rin kasing words na mas may express natin in a certain language, lalo na kung hindi naman tayo familiar talaga. Ayan. Kasi di ba yung Taglish, yun yung pag-switch natin between two languages. Yes. Yung paggamit ng Tagalog and English. Ito naman, sa kakambal naman niya, kay Divine. So Divine, iba na may tanong ko sa'yo. Yeah. Sa tingin mo ba, saan kadalasan ginagamit yung code switching? Like, oo, given na sa daily conversations, pero sa tingin mo saan mo siya pwedeng gamitin na parang outside sa daily life natin? Siguro sa ano, let's give it, for example, sa mga trabaho, ayan, call center. Sa call center, sobrang gusto ng code switching doon. Kasi, syempre, when you're communicating kasi with customers, of course, binabagay mo sa kung ano yung lengguwahe na. So, obviously, if like Englishero yung, or foreigner yung customer mo, syempre, iaano mo yung language nila. And then kapag hindi, dadating pa din sa point na magiging, sabihin natin, call nyo ka talaga Taglish. Taglish talaga. Hindi mo na maiiwasan maging Taglish sa panalita mo ngayon. Kasi, tayo, sa generation natin, lumaki na tayo na Taglish na yung sinasalita. Tama naman. So, nalaman natin today na ang Taglish ay code switching. Paggamit ng ng dalawang lengguwahe sa isang conversation. At nalaman din natin na iba-iba yung gamit ng Taglish. So, maaari pala gamitin to. Kadalasan ginagamit siya sa daily life. Tapos ngayon, nalaman natin kay Divine na pwede pala siyang gamitin sa call center. So, doon, makoconclude natin na ang code switching ay normal na sa atin para gamitin. At ito ay importante sa pang-araw-araw nating gawain. So, yeah! I just had to let you know you're